Ayun, maligayang pagbabalik mga kabigote din sa aking YouTube channel. Ayan, kita nyo naman sa labas, santing na santing ang init at talaga namang tumapat lang din sa kabila ng aking pisngi liwanag na eh. Ayan, mga kabigote, ngayon ang pag-uusapan natin ay yung pagkakaiba ng Toy Stencil 1, Toy Stencil 2, and Toy Stencil 3. Siyempre, isasama na rin natin mga kabigote yung frill stencil. So, ano-ano nga ba itong mga ito at bakit, ano yung pagkakaiba ng kanilang appearance at bakit mas nauunang lumabas yung Toy Stencil 1, Toy Stencil 2 kesa doon sa TS3. Ano? At saka, saan ba location o saan nakalocate yung frill at saka yung Toy Stencil. Yan. So, ngayon mga kabigote, sa tatlong kulay na yan ng jeans ng stencil, mayroon diyan, nahati yan sa dalawa ay, meron tayong tinatawag na dominant, meron tayong tinatawag na recessive. Okay? So, alin nga ba ang dominant at recessive doon sa jeans ng stencil? Okay? So, ngayon, mga kabigote, meron tayong tinatawag na TS1 o Toy Stencil 1, Toy Stencil 2 at Toy Stencil 3. So, ano nga ba yung Toy Stencil 1? So, yung Toy Stencil 1, mga kabigote, is dark bronze na nakikita natin sa shield ng isang ibon. Yan, katulad niyang nasa picture na yan. Kung makikita ninyo, yung kanyang shield ay dark, yung bronze. So, Toy Stencil 1 siya. So, yung Toy Stencil 1 na yan, mga kabigote, siya ay dominant. Dominant jeans yan. Okay. Ngayon naman, mga kabigote, itong isang ipapakita kong sunod dyan, TS2 o light bronze, mga kabigote, dominant jeans pa rin yan ng isang stencil. At makikita pa rin natin, mga kabigote, yan sa kanyang shield. Makikita nyo, nasa shield lamang yung markings o kaya yung color. So ngayon, mga kabigote, yung tinatawag nating Toy Stencil 3, which is, mga kabigote, puti o white. Ayan, parang Snow White na yan. Yan. Maganda ang pagkaputi. TS3, siya ay recessive jeans, mga kabigote, white. So, yung frill stencil naman, mga kabigote, katulad niyang nasa picture na yan, yung nakabuka yung pakpak, okay, nakabuka yung buntot. Mga kabigote, ang frill stencil o yung frill, ay makikita natin sa wing flight, katulad niyan, may kaunti-kaunti sa wing flight, at syempre, dun sa tails natin, ng ibon natin, yun yung tinatawag natin na frill stencil. Ngayon, mga kabigote, mayroong mga nagbe-breed na lumalabas ay una lagi ay Toy Stencil 1, yung dark bronze. Bakit, mga kabigote? Kasi sa breeding, mga kabigote, ng stencil, ay nauuna talagang kadalasan, na lumabas yung dark bronze o yung bronze, na original. Kasi nga, siya yung pinakang dominant doon sa tatlo. Okay? Madalas nakikita natin lumalabas yan doon sa mga wild type natin at T-check, sa bar, sa checker, okay? Nakikita kagad natin yung mga dark bronze na iyan o yung TS1 na yan, okay? Minsan naman, kapag maganda yung pagkakasali ng jeans nung magulang, ay lumalabas kagad yung light bronze, okay? O yung TS2. Pero, makikita natin, hindi kaagad lumalabas yung Toy Stencil 3 o yung white. Okay? Kasi nga, mas dominant sa kanya yung dark bronze na TS1 o Toy Stencil 1 at saka yung Toy Stencil 2 o yung light bronze. Okay. So ngayon, mga kabigote, magpapakita ako sa inyo ng project natin dito at yung mga kinalabasan ng kanilang mga inakay. Okay? Para din ma-explain sa inyo bakit hindi kagad nagpapakita ng kulay. Lalo na kapag galing ka pa, mga kabigote, doon sa project. Ika nga ay nagmula ka sa Classic Oriental Frill, nag-cross ka sa Racing Pigeon, bakit hindi ka agad lumalabas yan? Kasi napakahabang panahon yan, mga kabigote. Ngayon, yung kapag ibinalik mo naman ng isang stencil sa isang Racing Pigeon, bakit hindi ka agad nakukuha yung copy nung isa sa magulang? Kasi nga, ito yung magiging explanation natin, mga kabigote. Ayan, mga kabigote, para mas maipakita sa inyo na mas malinaw. So, kinuha ko yung original, mga kabigote, na kin-cross breed natin na pinanggagalingan na ngayon, mga kabigote, ng ating mga racer form na stencil. So ngayon, itong ating 4th generation, yung kauna-unahan nating napalabas na stencil na may magandang markings, okay, dito sa ating loob, at saka itong
pinapares ko sa kanya dati na isang island finisher na racing pigeon na hen na checker, mga kabigote. Ano? So, ito ay pinares ko sa kanya. Itong stencil natin na ginamit ay isang spread, blue spread na on-T pattern na toy and frill stencil. Ngayon mga kabigote, sa ordinary racing pigeon ko siya ipinares, checker, mga kabigote. Ngayon, ano-ano ba yung mga naging inakay nila? Ano-ano yung mga naging kulay ng inakay? So ngayon mga kabigote, magmamagic tayo ng kaunti. Okay, pag-uuntugin natin, tapos sabay ilalabas natin yung inakay. Oh, magic. Ito na mga kabigote, let's go! Paran! Aray mga kabigote, para i-presenta sa inyo, sabi ko nga sa inyo, hindi basta-basta madali ang pagpapalabas ng kulay, lalo na, kung ibinalik mo sa racing pigeon. Ika nga ibabak to zero ka Pero unlike naman sa classic oriental frill at na-cross mo sa racing pigeon, ay mas madali na sa second round kasi nagpapakita na yung mga markings at yung mga stencil talaga, yung kulay. So ngayon mga kabigote, una kong ipapakita sa inyo, syempre TS1. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabigote na dark bronze. Ayan makikita ninyo dark yung bronze. Siya ay isang T-check mga kabigote, kak ito. Yan. Kita nyo yung kanilang inakay na ito, Ang forma, mga kabigote, ay talagang pang race, Maganda yung katawan, mga kabigote. Tignan nyo yung haba ng katawan niya. Medium size na siya, mga kabigote, So ngayon, mga kabigote, sabi ko nga sa inyo, kasi dominant, ang TS1, siya yung kadalasang unang nakikita natin, na markings, ang dark bronze na yan. Pero depende yan, mga kabigote, sa salin. Minsan naman, lumalabas yung TS2 o yung light bronze, katulad ni papakita ko sa inyo mamaya mga kasunod. Pero yung TS3 mga kabigote sa mga wild type, na check, T-check, saka yung mga bar, ay kadalasan talaga bronze agad. Hindi lalabas yung white, lalo na kapag galing ka doon sa crossbreeding uli ng racing pigeon papunta sa stencil. Pinares muli sila, hindi basta lalabas yung white na yan. At hindi talaga lalabas yan mga kabigote. Kasi kailangan mo ng 2 copies of TS2 o yung light bronze bago mo mapalabas yung white. Okay? Sa case na ito, yung mga magiging inakay nito, sigurado mga TS2 na kasi TS1 siya Taran! Aray mga kabigote, kitang-kita nyo naman, So, aray ang isa sa halimbawa ng kanilang painakay. Painakay nila isang TS2 mga kabigote. Makikita nyo yung forma niyan. Ito sa bitina. Naipakita ko na sa inyo last video, pero papakita ulit sa inyo kung gaano kaganda ito. Ito mga kabigote. Yan. Makikita nyo TS1 and TS2 siya. Maaninag nyo mga kabigote na meron pa siyang mga dark bronze. Ayan, sa part ng kanyang shoulder. Tapos yung sa parte ng secondary bar niya, saka yung primary bar niya, makikita natin mga kabigote na light bronze, TS2. So, kung mapapansin natin mga kabigote, hindi siya naging kakulay ng tatay niya na TS3 na white yung shield. Kasi nga mga kabigote, kulang pa yung kopya ng genes niya. Okay? At mas dominant kasi yung mga TS2 and TS1, kaya mas nauna silang lumabas kesa sa TS3. Okay? Ito mga kabigote ang isang halimbawa. Yan. Taran! Ari pa mga kabigote ang isa. Okay? Papakita ko sa inyo ang isa pang TS2 mga kabigote, yan, light bronze. Makikita ninyo nandun sa may primary and secondary bar niya yung markings natin ng stencil, yung color. Ang kanyang forma mga kabigote ay talaga namang makikita ninyo. Maganda ang kanyang tuka, pang race na ang may tsura nito mga kabigote. Yan. Kaya doon sa mga nagbi-breed ng stencil, lalo na kung ikaw ay nanggaling doon sa crossbreeding talaga, mga hindi anak ng island born, hindi anak ng import, talagang ganito pa lamang yung mga mapapalabas mo. Kasi yung mga island born na yan, saka mga import na yan, na nanggaling sa ibang bansa, syempre, napakatagal ng panahon bago nila mapalabas yan. Kaya sa atin, tsaga-tsaga tayo. Ito at least original natin na ginawa sa Pilipinas. Yan. So hindi sila imported, sila ay local lang mga kabigote. TS2 mga kabigote. Charan! Aray mga kabigote, yung isa pa, spread. Bakit spread ang lumabas? Bakit pure black? Blue spread kung tawag. Actually, itong mga black na ito mga kabigote, hindi naman talaga sila black. Na category. Sila ay mga blue mga kabigote. Kaso nga lang, mas dark yung melanin nila, kaya nag-appear sila ng black. Pero kung aanin natin mga kabigote, makikita natin yung mga blue.
na marking sa kanya. So siya kasi ay isang blue spread mga kabigote. So anak din ito mga kabigote, syempre nung dalawang ipinakita ko sa inyo. Ayan. So bakit walang markings? Mga kabigote, yung iba dyan magtataka, Sir, Maestro, Bigote, bakit yung aking ibon parehas na toy and frill stencil? Nung ibinread ko, bakit itim lamang yung lumabas? Mga kabigote, itong explanation. Spread kasi ito. Ano? Yung mga spread, mga kabigote, unlike dun sa mga T-check, dun sa mga check, mga wild type natin, itong mga spread bird, mga kabigote, ay mayroong ability na itago, yung color. Ngayon, magtataka kayo, yung ibon nyo itim. Pagdating ng ilang molt, first molt, may lumalabas na markings. Nagkakaroon ng puti sa wing flight. Lumalabas yung frill. Lumalabas yung puti sa buntot. Yung frill sa buntot. So, bakit ganon? Kasi nga, mga kabigote, ang spread may ability na itago ang color. Kaya kung makikita natin, mapapansin natin, yung mga ibon natin na walang color ng stencil, walang hindi stencil, biglang nagiging stencil pagdating ng ilang molt. Doon lumalabas yung kulay kasi nakatago sa spread. Okay? Yung spread kasi mga kabigote ay may ability to hide the color. So ito yung isa mga kabigote, kita nyo naman ang ganda ng kanyang forma, pang-race na pang-race. Okay? Ngayon naman mga kabigote, additional, naipakita ko na sa inyo ang pagkakaiba ng TS1, TS2, TS3 at saka frill stencil, na nakikita natin sa mga wing flight, okay, yung frill stencil at saka sa tails. Ito mga kabigote, tingnan nyo mabuti, Ilalapit ko. Yan. Ito mga kabigote, makikita ninyo sa part dito, itong portion na ito, ng dulo niya, may white. Meaning, frill yun. So, hindi pa lang siya buo kasi nga siya ay 4th generation pa lamang natin. Ngayon, mga kabigote, itong isang ito, siya ay recessive yellow. Ngayon, mga kabigote, sa mga recessive naman, mas madaling nagpapakita ang TS3. Mga white markings agad ang nakikita natin. Unlike sa mga spread, kayang itago. Ito namang recessive yellow, napaka-expose naman nila kung magpakita ng TS3. Sa mga recessive, mga kabigote. Kasi ang sabi ko sa inyo kanina, sa mga wild type, kadalasan lumalabas ay mga toy stencil 1 at toy stencil 2. Kasi nga, more dominant sila sa mga T-pattern, sa mga checker at saka sa mga bar. Ngayon, sa mga recessive, mga kabigote, katulad nito, kasi ito ay recessive bird yung TS3 natin mga kabigote, recessive yan. So, ibig sabihin, kapag sa recessive bird siya, mas madali siyang palabasin. Makikita natin, ayan white agad yung kanyang markings ng stencil. Ibig sabihin, recessive. Okay? So, TS3. So, siya ay frill stencil din, toy and frill stencil. Sa wing flight niya, yan, may mga white markings na yan. Frill yan, mga kabigote. Ayan. So, ngayon, mga kabigote, yun yung mga explanation. Magkakaiba ang expression ng stencil depende sa pattern. So, sa mga recessive, madaling magpakita yung mga toy stencil 3 o yung mga white natin. Sa mga spread, kaya nilang itago ang pattern o ang markings ng stencil. Sa mga wild type naman, katulad ng bar, checker, T-checker, kadalasan lumalabas ay mga bronze. TS1 or TS2. Sana mga kabigote, naunawaan ninyo ang aking explanation. Gawa ng, syempre, para hindi kayo malito kapag kayo ay nagbibreed ng stencil. Lalo na sa mga katulad ko na nagbibreed ng stencil. So ito mga kabigote, aking observation at saka sa mga binasa ko rin ng mga article, syempre sa Google, kay paring Google, na-apply nung ako ay nagbibreed na kasi 5 years na mga kabigote ako nagbibreed ng stencil. Kaya nakikita ko kung paano yung laro ng genes nila. Kaya yun, nasasabi ko sa inyo mga kabigote. Maraming salamat mga kabigote. Sana may natutunan kayo sa aking munting paliwanag. And we'll see you next video.